Tanong, saan ka papunta? Di ba minsan, parang walang nangyayari sa buhay natin? Napapansin mo ba yun? Yung parang we go through the motions. Yung gigising ka sa umaga, di ba? Kakain, papasok, mata-traffic ng konti. Uuwi ka, pagod na pagod. Tapos manonood ka ng TV, matutulog. Tapos kinabukasan, ayan, replay. Yung nangyari kahapon, gagawin mo ulit. Tapos, paminsan-minsan mag-iisip ka, saan to papunta? Ano mangyayari sa akin pag ako'y 60, 70, 80 years old? Ano mangyayari sa buhay ko? Kaibigan, yan ang pag-usapan natin ngayon. May mga tao walang plano. May mga tao walang kaplano-plano. Parang wala silang tinatawag kong vision. Yung pangitain, yung eto ang mangyayari sa buhay. Walang ganun. Yan ang gagawin natin ngayon. Gusto ko, pag-isipan mo, how to create your destiny. Makinig ka. Alam ko, may mga paniniwala na, Brother Bo, wag na lang mangarap ng ganyan. Yung ano na lang ba, yung bahala na, yung whatever happens, happens. Nakapasok ako sa kumpanya na to, yun na yun, trabaho na. Na-meet ko itong taong ito, siya na maging asawa ko, okay, yung di ba? Fate, destiny ko na yan. Kaibigan, mali yan. Alam ko, may mga bagay-bagay, wala tayong kontrol. Totoo naman yan, di ba? Ekonomiya, politics, whatever. Anong gagawin ng Estados Unidos sa China? Wala naman tayong control dyan eh. Pero sa buhay mo, meron kang control sa mga desisyon mo, sa pananaw mo sa buhay, sa mga actions mo, gawain mo. Kontrolado mo yan. At kaibigan, you can create your destiny. Alam mo kung bakit? Binigay ng Diyos sa iyo yung kapasidad para ikaw lumikha ng iyong destiny. Kaibigan, dalawang bagay ang sasabihin ko sa inyo. Are you ready? Ito na. Number 1. Define your who more than your what. Ulitin ko ha. Define your who more than your what. Sasabihin mo sa akin, ano yun? Kasi madalas, no? Madalas ang tao ganito eh. Gusto ko bumili ng ganyang cellphone. Yan ang pangarap ko. Medyo mas top of the line. Yan. Gusto ko sana yung computer ko, yan, yung bago. Gusto ko yung kotse, ganyang kagara. Gusto ko yung bahay mas malaki. Yan ang aking pangarap. Madalas, ang mga pangarap natin, mga bagay-bagay. Kaibigan, mas importante yung pangarap mo kung sino ka. Pag ikaw ay 60, 70, 80, para meron kang direksyon sa buhay. Magbibigay ako ng halimbawa. Nung ako'y in my 20s, sumulat ako ng mga pangarap ko. At inuna ko yung who do I want to become? And sinabi ko, gusto ko maglingkod sa Panginoon talaga. And I was serving already then. And I said, buong buhay ko na to. Maglilingkod sa Panginoon, maglilingkod sa mga tao, maglilingkod sa mga mahihirap. Ako'y magiging preacher, ako'y magiging manunulat, ako'y gagawa ng mga ministries para sa abandoned elderly, para sa mga orphans, para sa mga nakatira sa slum area. Basta nagsulat-sulat ako, who do I want to become? Who? Hindi yung mga bagay-bagay, susunod na lang yan. They will take care of themselves. I really, really hope you understand this because this is so powerful. Hindi ko sinasabi na mali yun, yung pangarap para magkaroon ng kotse. Hindi. Ako nga, sinulat ko mga financial goals ko eh. Sinulat ko talaga yon. Pero mas importante yung who do I want to become. Sinulat ko rin, I wanted to become an entrepreneur, di ba? And I did not know how, pero basta sinulat ko, sinabi ko, yan ang para meron akong pera, pangmantulong. Alam mo, nangyari yon sa buhay ko. 30 years ago, sinulat ko lahat yon. Today, 95% na mga sinulat ko natupad. Kaibigan, madalas, minamaliit natin yung ating kapasidad para matupad yung mga pangarap natin. Parang minamaliit natin. Parang hindi natin, meron ba tayong ganong kapasidad? Meron. Binigay ng Panginoon sa'yo. Matagal, kailangan pasyensya, kailangan ng pagtitiis,
Kailangan ng pagsakripisyo, pero kaya mo yan, kaibigan. Ito pa, pangalawa. Ha? Tandaan mo to. Be faithful to your why, be flexible to your how. Ulitin ko, maging matapat sa why mo. Yung pinaka, bakit mo ba gustong gawin yan? At be flexible to your how. Yung paraan. Flexible ka. Ano ibig ko sabihin? Kausap ko yung isang tao na gusto niya maging lawyer kasi tatay niya lawyer, uncle niya lawyer, yung buong pamilya niya. Hindi man buo, pero marami sa pamilya niya lawyer. Tsaka, maliit pa lang siya, maglo-lawyer. Alam mo, 4 na beses na siyang bumagsak sa bar. 4. Talagang hirap na hirap siya. Alam mo, kinausap ko siya, sinabi ko, ang sasabihin ko sa iyo, personal opinion ko lang to, hindi yung sinabi ni Lord. Kasi minsan, pag kikausap ko yung mga tao, ganun yung tanggap nila sa mga salita ko. Kaya lagi kong sinasabi, personal opinion ko. Meron kayang ibang landas. Hindi pagiging lawyer, nandun sa korte, kasi yun ang gusto niya, di ba? Pressure ng pamilya, di ba? Sinabi ko sa kanya, ano kaya kung may iba kang landas? Hindi lang yan ang landas. May iba pang landas patungo sa kaligayahan, fulfillment, success sa buhay mo. Alam mo, pinagdasal niya yun. Alam mo ngayon, yung taong yun, ay nako, masaya. Masaya sa kanyang buhay, masaya sa kanyang career, successful. Minsan kasi, fixated tayo masyado, nakapako na tayo sa paraan. Yung pala, kailangan yung how. Yung how, flexible ka, pero yung why. And that's what I want to share with you. Na yung tawag ng Panginoon, ang ebanghelyo natin ngayon, si John the Baptist. Tapos, nung baby siya, ito sinabi ng mga tao, kakatuwa, sinabi sa Luke chapter 1, all who heard these things took them to heart, saying, what then will this child be? For surely the hand of the Lord was with him. Makinig ka, ha? Ang tawag ng Panginoon kay John the Baptist, simula pa lang, nung baby pa lang. Pero paano tutugunan ni John the Baptist si Lord? Paano siya maglilingkod sa Panginoon? Ito, paniwala ko to, ha? Personal opinion ko to, ha? Ang tawag ng Diyos sa iyo malawak. Hindi yung specific. Ibig sabihin yung, parang ganito parang, anak, magpinta ka nga ng painting. Yung magandang painting, itong canvas, puti. O ito, paintbrush. Ito mga paint, iba-ibang paint. Anak, magpinta ka. Madalas gusto natin, Lord, anong paint ko? Landscape, yung dagat, o yung mga prutas-prutas sa lalagyan. Lord, ano o mga tao? Ang sasabihin ng Lord, ikaw. Lord, baka magkamali ako. Sabihin mo na lang. Hindi. Pwede naman umulit, di ba? O marami pang canvas, bibigay ko sa iyo. Ang Panginoon, binibigay sa iyo yan. Pero tinatawag ka, mahalin siya. Tinatawag ka na maglingkod sa Kanya. Paano? Matutuklasan mo sa buhay mo. Kasama mo siya. Gagabayan ka niya. Sasabihin niya, serve me. Paano, Lord? Binigyan ka ng kakayahan. Lord, I'll serve you as a cook. Or yung iba, I'll serve you as a doctor. Or I'll serve you as an entrepreneur. Lord, I'll serve you in this way, in that way. Sasabihin ng Panginoon, go! Kasama mo ako. Kasama mo ako. Ang pinaka-importante, malawak ang tawag ng Diyos. Tapos sasabihin niya, fill in the details. Bakit? Hindi tayo ginawang robot ng Panginoon. He gave us beautiful, phenomenal minds to be able to discover and discern along the way with God beside us. Kaya tayo ngayon ay magdadasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat na nandito ka. Katabi kita, Panginoon, habang buhay at araw-araw, maglalakbay tayo, magkasabay, at tutulungan mo akong tuklasin ano yung landas na kailangan mong tahakin sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Hindi mo ko iiwanan. Maraming salamat, Panginoon. Gagabayan mo ako. Maraming salamat, Panginoon.
Maski magkamali ako, tatayo ako kasi kasama kita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Inanyahan ko kayo, December 25, Christmas Day, 10 in the morning, Philippine time, Facebook Live, YouTube Live, para sa mga full-tank supporters. I just want to hang out with you. Come and join me. And magkukwentuhan tayo. Kung hindi ka pa full-tank supporter, click mo yung button support now sa ilalim ng video dito sa Facebook. O kaya naman kung YouTube, click the button join kung computer ang gamit mo. God bless you and see you tomorrow.